mga kababayan, wala naman talaga, eh. Gusto lang nila na matanggal, masibak, maalis sa pagiging presidente si Pangulong Bongbong Marcos dahil eto pong mga iniidolo nila ay nag-aapura na at kasi po ang daming mabubuking, ang daming mabubuko, ang dami pong matutunghayan doon sa mga ina-idol po ng mga DDS. Kagaya na lang niyang impeachment na yan. O, ang dami nating nalaman. Nako, si Jenny Ramos, nagmiyembro na din po sa ating YouTube channel, mga kababayan. O, ang daming matutunghayan, ang daming malalaman. O, kagaya na lang ng mga senador na nadadawit ngayon, mga bossing. Si Bus Jinggoy, kaya naman yan, nandiyan sa panig ng mga DDS, umaasa na mapatanggal din si Pangulong Bongbong Marcos. Oh, wag kang magkakaila ka pa, Jinggoy, kasama ka doon sa pinuputukan. 'Di ba? Kasama sa pinuputukan, mga kababayan. Oh, 'di ba? Magagano si Boss Jinggoy, oh. Itago ang CCTV, itago nyo ang CCTV. Kunyari pa si Boss Jinggoy, na po, ayun, nako, mukhang problemado siguro si Boss Jinggoy. Dahil nagsalita na ang ombudsman. Sir Paulo, shoutout po sa inyo. Sir Paulo, po, alisin ko na ito. Ngayon, mga kababayan, kagaya nung sinasabi nga po natin, isa sa mga dahilan kung bakit nila minamadali na maalis, matanggal si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, dahil yung mga ganito, hindi nila kayang ipaliwanag po. Yung discrepancy, no, between Sara Salen tsaka yung mga bank transaction ng mag-asawang Manscarpio at ni Vice Presidente Inday Sara Duterte, mga kababayan. Biruin mo, sa Salen nila, ang report nila, magkano? 88 million, mga kababayan. Doon pa lang pagka itinugma mo yon doon sa di umano na 150 million dati, no, na sinusweldo daw po ni Kaufman, di ubus na agad yon. Hindi naman po pwedeng si Boss Pulong lang ang dyan, ang magbabayad dyan. Siyempre, magkakapatid tayo, pati yung fan ni dating Pangulong Duterte. Sinasabi nila, mahirap lang ang mga Duterte. Hindi naman siya mahirap lang, pero saktuhan lang daw po. No? Saktuhan lang daw ho, mga kababayan. Pero, kung makikita mo, yung labas-masok na bank transaction, mga boss chipa mo, sir, billion-billion po. Kapag kasinuma total mo, yung pumasok at lumabas, may 2 billion pa na natitira ho. Ngayon, paano tutugma yung 88 million na inilabas ng mag-asawang Manscarpio at Vice Presidente doon sa billion-billion na bank transaction nila? Nangangate ilong ko dito sa gilid. Sabi dito ho, mga kababayan, no, para yatang hindi nagtutugma yung kwento sa kwenta. No? Dahil sa Salen kanina na binabanggit po ng ating kasamahan na si Congressman Terry Redon, may mga sinabi na may cash on hand, kaso lang base sa labas at pasok ng pera, mas malaki po yung nai-report ng bangko sa AMLAC kesa doon sa lumalabas sa Salen. 88 nga yung sa Salen at yung sa cash flow nila higit magkano yun? Umabot ng 2.67 billion din. Uulitin ko, no? Labas-pasok po iyon. Kaya lang, kapag sinuma total mo, yung pumasok at yung lumabas, may matitira pa ding 2 billion. Di ba, Ma'am Neng Gigi? Yun ang mga kailangan ipaliwanag nila. Kaya naman, siguro dahil may mahirap ipaliwanag yan, ang tanging sagot nila, mga kababayan, pinupolitika kami at ginagawa nila ng mga issue si Pangulong Bongbong Marcos na walang mga katotohanan upang sa ganon, mga bossing, masibak, matanggal, at kapag ka nangyari yon, nagtagumpay yon, edi wala nang magpapa-imbestiga sa lahat ng mga iyan. Di po ba? Sabi ni Frederick Carriedo, malaking kabungkingan sa mga tropa ni Cayetano yan. Yun pa lang pong gawa-gawa nilang mga barilan-barilan Booking na yan Di ba? Alam na kalokohan yan. Yan po, yung mga ganito. Yung ayaw nilang mapag-usapan at hindi po nila kayang ipaliwanag. Kaya,
Ang sagot nila diyan, kami ay pinupolitika at masipa, matanggal, ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Ganun lang naman po yun. Kasama yung ibang mga sumusuporta sa kanila na mga politiko. Natatakot na din no, mga kababayan, na masilip yung mga kalokohan nila.